Sa linya na po natin ng komunikasyon, ating Department of Foreign Affairs. Naman po ay sa pamamagitan ng ating Undersecretary Eduardo De Vega. Good morning, Yusek De Vega. Si Ray Sampang po ito muli sa programang Bangon Bayang Mahal. Good morning. Magandang umaga sa inyo. Right, Yusek, ano po ba ang sitwasyon ngayon sa Lebanon? Dahil may mga balita po, lalo na sa mga natatanggap nating balita na mayroong advisory rin ng Philippine Embassy natin sa Lebanon na nagbababala sa ating mga kababayan na wag pupunta doon sa southern region ng Lebanon, o may evacuation din po ba nangyayari sa ngayon doon po, Yusek De Vega? Opo, yung sa southern region, no, yung pinaka-southern region ng Lebanon, may 67 na registered Filipinos, no, yung sa border mismo, at nag-evacuate na sila, no, yung 67. Pero sa buong Lebanon, nire-recommend ng ating embahada na magkaroon ng parang voluntary repatriation na i-alok namin sa Pilipino na kung pwede, umuwi na kayo, meron kami, kung sino man uuwi, tutulungan namin i-repatriate. No? Kasi, may mga ibang bansa nag-a-advise na ng citizens sila na malis dahil hindi natin masabi kasi nangyari na yun, nag-evacuate tayo dati galing Lebanon nung mga 15 years ago, no? Nung 2008, 2009. So, maaaring mangyari uli. Kasi nga, nag-iinitan yung Hezbollah at saka yung Israel. Habang maaga pa kasi yung Israel kasi, ang concentration nila sa ibang panig, no? Sa south and northern Lebanon. Kung umakyat yung hostilities, kasi usually yung Israel, pag bumabanat sa Hezbollah, sa southern Lebanon lang yan. Pero kunyari, sabihin nila, papasok na sila ng Lebanon, di magkakagera, dapat handa tayo. So, we're asking the Filipinos to get ready and consider repatriation. So, liwanagin ko lang, Yusek De Vega, sa ngayon, meron tayong standing voluntary repatriation para sa ating mga Pilipino na nakatira at naninirahan, may trabaho dyan sa Lebanon. Tama sa Lebanon. Tama po. At saka yung sa South, kung hindi man kayo uwi ng Pilipinas, basta wag na muna kayo doon. Wag na muna kayo doon. Lumipat kayo ng ibang lugar sa Lebanon. Pero yung mga gustong umuwi, we're asking them, please, sabihin nyo sa amin kasi, well, of course, alam na natin, lalo sa Israel, kahit nasabihin nyo yun, hindi sila uwi. Yung sa Gaza, kaya nagsipuntahan sa border, mandatory Mandatory. Babala na yun. Ito, voluntary, parang sinasabihin lang, precaution na, alert level 3, no? At saka get ready. Meron tayo. Okay, pero yung pong mga gustong mag-voluntary repatriation, they can get in touch with the Philippine Embassy sa Lebanon. They can get, tapos bibigyan natin ng repatriation sila, yung tickets, ganyan. At pag uwi, tutulungan sila ng DMW at OWA sa reintegration. At isang araw, maaari sila bumalik ng Lebanon kung bumalik sa normal, no? By the way, bago tayo mabot dyan, pag-reserve na hindi mabot doon. Kasi may diplomatic initiative si President Biden at ngayon yung British Prime Minister, baka magtagumpay naman at hindi umakyat yung tension sa region. Sana nga, Yusek, para hindi na kumalat pa yung kaguluhan na yan dyan sa region dahil ito kasing Hezbollah, alam naman ng lahat halos dyan sa Middle East, sumusuporta rito sa Hamas. So po, kaya hindi lahat ng Arab countries suportado sa Hamas o sa Hezbollah, no? Pero ang problema po, kung kunti lang ang Arab countries na kumikilala sa Israel. Siyempre kasi mga Arabo sila, tapos bigla lang may isang estado ng mga Hudyo doon. Pero yan ang agreement ng UN noong 1948. In fact, bumoto nga tayo para sa resolution nun. Kaya nagpapasalamat ng Israel sa atin. So, ngayon, may diplomatic initiatives at saka ang concentration naman natin ngayon sa Gaza, sa South. Okay. Sa South. Pero warning lang sa Lebanon. Alright, sige po. So, ngayon, Yusek, samantalahin ko na yung pagkakataon na kapag pa-repatriate na tayo, nakapag-pauwi na tayo ng first batch ng ating mga kababayan mula sa Israel, yung pang second batch, kailan kaya po darating, Yusek? Ngayong araw po. Okay. Darating Today. 17 muli.
So mga alas 4 ng hapon, pareho sa nung batch nung 2 araw nakalipas. Darating sila at susunduin sila ng OWA, DMW. Mga ilang nadagdagan ba po Mga ba yung 17. bilang na ito, Yusek? No, 17 pa rin. Okay. By the way, hindi lang whole of government to, hindi lang kami ang susundo, no? Pati yung DOH, yung DSWD, lahat kasi nag-aalok TESDA. In fact, kung naalala nyo, may 4 na nasawing Pilipino, pati yung CHED, nag-aalok na bigyan ng scholarship yung mga anak kung meron, no? So, whole of government approach to kasi yan ang utos ng ating presidente, lahat tutulong sa ating mga kababayan. Having said that, Yusek, yung 4 nating mga kababayan na sawi, I think nung huling na interview namin si Israeli Ambassador Ilan Plus, may nabanggit siya na meron pa raw dalawang parang tinitingnan nila na baka na hostage. May katotohanan dito na confirm ba ito? Opo, yung isa po maaring na hostage, pero yung isa po na dalawa sinabi niya, no, yung isa sinasabi niya, niraramdam natin siya yung huling casualty. Uy, Na confirm okay. na hindi pala siya hostage, casualty pala. Kasi kaya ibig sabihin baka may isa pang hostage. Kaya baka. pangako naman ng Israel, lalaki po, baka sabi niya kung nalala niyo may babae na nagsabi na yung mister niya nakuha sa video, yun ang tinitingnan ng Israel na maaring na hostage. Kaya kung mag-conduct sila ng rescue operations, kasama yung mga dayuhan, kasama na yung mga Pilipino, no? So, abay na ba, nangako rin si Ambassador na yung mga casualty, bibigyan ng Israel ng ayuda rin, hindi lang Pilipinas. So, yung next of kin. So, nagpapasalamat din tayo sa Israel. Okay. Yusek, itong usapin na Rafah border, lumabas din sa mga balita sa mga international news media na pumayag na raw ang Israel na buksan ng Rafah border para maipasok yung humanitarian assistance from Egypt papasok ng Gaza. Meron din po ba kayo nakuhang impormasyon na ganito from Israel? Hindi from Israel, pero from Egypt. Tama po yun. Pero ang tanong niyan, what about yung palabas? Kasi ngayon na may papasok, palabas naman, maaari ba? So, expectation natin, we are, parang paano natin sabihin, handa at any moment. Mamayang konti, baka today, mga ngayong araw i-announce o bukas itong weekend i-announce. So, handa yung ating embahada sa Cairo na salubungin ng mga Pilipino in case sabihin na sila, o sige, tumawid na kayo. Maaring itong weekend, kung hindi ngayong araw. So, handa at saka pangako ng Egypt na bibigyan ng priority mga Philippine citizens pag lusot. Yung galing. Ay sana nga, well, of course, we're not lessening yung nga po, no? Hindi naman ako I don't want to sound discriminatory sa ibang mga foreign nationals, pero napakagandang pakinggan po nun na bibigyan ng priority yung ating mga Filipino nationals. Well, pangako po ng ambassador ng Egypt to, kaya nagpapasalamat din tayo sa kanila kasi we are friendly countries. May sasagot pa, may sabihin pa ako yung tungkol sa gulo sa rehiyon. Let's remember, si President Bongbong Marcos ngayon ay nasa Saudi Arabia kasi today may summit. Naka-schedule na to, hindi to dahil sa nagkagulo. No? Talagang may schedule. ASEAN leaders nandun sa Saudi para magpagpulong sa Gulf leaders, mga leaders sa region, no? Sa Arab Gulf region. Ang mangyayari dyan, sigurado pag-uusapan nila to at sana magkaroon ng peaceful, yung parang discussion na para something na lalabas na hindi lumawak yung gulo kasi aasahan ng ASEAN yan kasi may mga bansa tulad ng Malaysia, Thailand, Indonesia at Philippines na meron tayong mga citizens yan. Kaya ayaw natin na lumawak na beyond Israel ibigla lang magkagulo sa ibang lugar tulad ng Lebanon. Ganun pa man, lahat aron ulit. Pero Yusek, wala pa tayong balita dito sa ating mga kababayang Pilipino sa loob ng Gaza kung ika nga may fatalities ba sa kanila, lahat ba sila safe? Alam ko mahigit 130 yun eh. Wala pong fatalities. Halimbawa po, marami nagtatanong yung hospital na nagkaroon ng, depende sa version, no? Sabi ng Hamas, Israel ang tumama. Sabi ng Israel, sariling mga terrorist sa Gaza ang natama by accident. Walang Pilipino doon. Kasi yung casualties ngayon, at saka siyempre, nagkikipagdala tayo sa lahat. All civilian life matters, no?
Of course, sinabi na ng Pangulo, we side with Israel, no? Pero kasi na-atake sila. Pero hindi ibig sabihin na gusto natin mamatay pati mga civilian, no? Ngayon, ang nangyari, walang namamatay na Pilipino kasi wala na sila sa hostilities, kung saan yung hostilities sa malapit sa Israel, yung sa North Gaza, sa Gaza City. Kumbaga, imagine nyo kung nasa Luzon yan, kunyari nasa Ilocos yung bakbakan, wala sila sa Ilocos na sa may Bicol na sila, kaya tatawid na lang. So, parang gano'n, isipin natin. At sana, hindi pa ipalawakin pa na pati sa South, kasi gusto rin naman ng Israel na lumikas na rin yung mga mga foreigner from Gaza. Kasi ayaw nilang may masaktan din na foreigner, no? So, ang problema lang, nag-iingat lang sila sa security para walang tumakas ng Hamas sa border. So, pero ngayon na nakabukas na yung crossing, baka naman itong linggo. Yes. Po, babantayan po namin yan, Yusek, at sana po wag kayong magsawa kung makulitan sa amin sa kakahingi ng update tungkol po dyan. Kung natuloy na yung crossing, yung pagtawid ng mga foreign nationals palabas ng Gaza. Well, thank you very much, Yusek De Vega Natales. Meron pa po kayo mga mahalagang importanteng naisiparating sa ating mga kababayan. Go ahead po. Nandun kami para tulungan ang kababayan. Today, may bagong darating from Israel. At sana, next week, nandito na yung kababayan natin from Gaza. Mabuhay po. Okay, salamat. Maraming salamat, Undersecretary Eduardo De Vega ng ating Department of Foreign Affairs. Magandang balita yan. Meron na naman pong darating ngayong hapon yung second batch ng ating mga kababayan mula po sa Israel.